Magandang hapon. Muli, ito ang Araling Panlipunan 9 Economics. At ako ang inyong guro, Dinara Lupin. Ang pamahalaan ay may malaking papel na ginagampanan upang mapanatili ang kaayusan ng ekonomiya. Upang masiguro na matatag ang ekonomiya ng bansa, kinakailangan ang pakikialam ng pamahalaan sa galaw ng ekonomiya. Isa sa mga interbensyon na ito ay ang tinatawag na patakarang piskal. Ang patakarang piskal ay tungkol sa pulisiya ng pagbabudget at tumutukoy sa behavior ng pamahalaan sa paggasta at pagbubuwis. Mula sa pagbubuwis ay nakakalikom ang pamahalaan ng pondo na siyang ginagamit nito sa pagpapatupad ng mga programa o proyekto na may layuning mapaunlad ang ekonomiya. Ang patakarang piskal ay may dalawang uri. Ito ay ang expansionary at ang contractionary. Ang expansionary ay may layuning mapasigla ang matamlay na ekonomiya, kung kaya't isa sa mga ginagawa ng pamahalaan ay binababa ang buwis, kung kaya't nagkakaroon ang mamamayan ng mas mataas na paggasta na siyang nakakaapekto sa pagtaas ng demand. Sa bawat paggasta ng mamamayan ay tumataas din ang demand ng ating ekonomiya. Ang contractionary naman ay may layuning mapababa ang labis na kasiglahan ng ekonomiya. Isa sa mga ginagawa ng ating pamahalaan ay tinataasan ang buwis para makontrol ang paggasta ng mga mamayan, kung kaya't nagiging limitado ang kanilang paggasta na siya din nagpapababa sa demand ng ating ekonomiya. So, sa ating aralin ngayon ay ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagbubuwis, kung saan ito ay may ugnayan sa patakarang piskal at ito ang pangunahing pinagmumulan ng pondo ng ating pamahalaan. So sa araling to ay inaasahan na kayo ay natutukoy, nakakatukoy ng iba't ibang uri ng buwis at mga halimbawa nito. Pangalawa ay naipapakita ang kalagahan ng buwis sa pagtugon ng pangangailangan ng pamahalaan. At ang pangatlo ay ang naipapaliwanag ang legal na batayan at proseso ng pagbubuwis. Ano nga ba ang pagbubuwis? Ang pagbubuwis ay mula sa Latin word na taxo na ang ibig sabihin ay tinataya ko o tinatantya ko. Ito ay pagpapataw ng isang pananagutang pampananalapi o ibang kapatawan sa isang tagapagbayad ng buwis. Ang buwis naman ay ang salaping kinukolekta sa mga mamamayan at ito ang pangunahing pinagmumulan ng pondo at naisa sa batas, kung kaya't bilang mamamayan, responsibilidad nating bayaran ang ating buwis. Kung kaya't ang hindi pagbayad ng buwis ay may karampatang parusa. Ngunit yan ay ating pag-aaralan sa susunod na aralin, sapagkat sa araw na ito ay ating aalamin ang konsepto ng pagbubuwis at mga iba't ibang uri nito. So, ang ahensya na namamahala sa pangongolekta ng buwis ay ang kawani ng Rentas Internas o Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang pagbubuwis ay naayon sa tatlong prinsipyo. Ito ay ang ability to pay principle, equal distribution, at benefit theory. Ang ability to pay principle ay isinasaad nito na ang kakayahan mong magbayad ng buwis ay nakasalalay sa ang ability to pay principle ay sinasaad na ang tao na dapat buwisan ay naayon sa kakayahan nitong magbayad. Halimbawa na lamang ito ay ang income tax, kung
Kapag tumataas ang kita, ay tumataas din ang binabayarang buwis. So, makikita natin dito sa table na ito na kapag taas ng kita ay tumataas ang porsyentong ipinapataw para sa buwis. So, kapag ang iyong kita ay hindi umabot sa 250,000 sa isang taon, wala kang binabayarang buwis. Pero kung higit ito sa 250,000 kada taon ay may mga karampatang porsyento para sa inyong buwis. So, ito yung tax rates natin. Pangalawang prinsipyo ay ang equal benefit theory o ito ay nangangalo, tumutukoy sa pagpapakaloob lamang ng buwis sa mga higit na nakikinabang sa mga produkto at serbisyo, gaya ng road users tax na binabayaran ng mga nagbabiyahe or mga nagmamaneho kung saan gumagamit sila ng mga transportasyong gamit. At dito sa larawan ito, makikita natin ang buwis na binabayaran ng bawat uri ng sasakyan. So, ang buwis na nalikom sa road users tax ay ginagamit din sa pagpapa-renovate o pagpapa-improve sa mga kalsada o mga traffic lights at mga signboards kung saan ang mga nagbabiyahe o ang mga nagmamaneho din ang nakikinabang dito. So, yung mga gumagamit ng sasakyan. Pangatlo naman ay ang equal distribution theory kung saan isinsaad dito na pantay ang binabayarang buwis kahit magkano man ang iyong tinatanggap na kita dahil hindi pinagbabatayan dito ang pamumuhay sa halip sa pagkonsumo. So, kahit mahirap ka man o mayaman ay magbabayad at magbabayad ka pa rin ng buwis dahil ito ay nakabatay sa inyong pagkonsumo. Halimbawa nito ay ang value-added tax na binabayaran natin sa mga groceries na ang mga produktong binili natin ay may 12% na buwis. Ang mga prinsipyong ito ay makikita natin sa iba't ibang uri ng buwis. So, ang buwis ay may tatlong uri. Ito ay ayon sa layunin, ayon sa pagbabayad, at ayon sa porsyentong ipinapataw. At ito ang ating tatalakayin sa susunod na aralin.